Magandang hapon, narito na ang PTV Balita Ngayon. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanyang kaugnay ng ICC warrant. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court en banc ang prayer for interim relief ni de la Rosa. Hiniling ni de la Rosa na pigilan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, BI, AFP at CIDG na arestuhin siya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion o anumang foreign judicial instrument kung walang warrant mula sa Philippine Court. Nilinaw ng Korte Suprema na ang desisyon ay tungkol lang sa hiling na interim relief. Sa ibang balita, nakapagtala ng mahigit 400 volcanic tectonic earthquake sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon mula May 18 hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw. Ayon sa Phibox, patuloy din ang mahina hanggang katamtamang pagbuga ng gas habang nakitaan ang pag-umbok ng lupa sa hilaga at kanlurang bahagi ng bulkan. Senyales ng posibleng pagtaas ng presyon sa ilalim nito. Bagamat nananatili sa alert level 1, nagbabala ang ahensya sa posibleng phreatic o steam-driven eruption. Pinaalalanan naman ng publiko na iwasan ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at maging alerto sa mga posibleng panganib tulad ng ashfall, rockfall at lahar, lalo na sa mga nasa bulubunduking lugar. Pinag-iingat din ng mga residente sa 2-kilometer extended danger zone sa timog silangang bahagi dahil sa banta ng volcanic hazards. Mas pinalakas pa ng Department of Information and Communications Technology ang digital health services sa mga liblib na komunidad sa Oriental Mindoro. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas inklusibo ang serbisyong pangkalusugan na mahagi ang DICT ng tablet devices para sa geographically isolated and disadvantaged areas ng Oriental Mindoro. Umabot na sa 65 na tablets ang naihatid sa mga liblib na lugar, kabilang na ang Bako, Bansud, Bungabong, Bulalakaw, Gloria, Mansalay, Nauwan, Pinamalayan, Pola, Puerto Galera, Rojas, San Teodoro, Socorro, Victoria at Calapan City. Layo na nasabing programa na tulungan ng barangay health workers at barangay nutrition scholars sa mas mabilis na patient monitoring, health data reporting at emergency response gamit ang digital technology.